back sa ating channel na isa truck. So ang lalaki ng mga feature na ito ngayon, oh. Kita niyo yan, hindi pa nag-open pero laki na. So ito pala yung Bicol Karata natin na disgrasya. Medyo nakaka-recover na siya. Tumatayo na yung kanyang new growth. Ibig sabihin medyo hopefully hindi na siya lanta. Sabi ko baka ayun yung huling hininga niya, kaya siya medyo umangat ng konti. Pero sana nga makaka-recover na yun. Medyo nagbawas-bawas tayo ng mga tiyong dahon ng ating mga feature plant, pero hindi pa natin natapos kasi may mga dumating at may mga order din tayo ngayon na lalamove, kaya hindi tayo nakahindi na ngayon mismo ipadala. So meron din pala ditong mga nagbubulaklak. Ayan. Tapos meron pa nung isa. Hindi ko alam kung sana pa may male and female tayong mag-flower ngayon. So ayan. So ito, nandito yung ibang mga nepente. Kaliampora natin. Ganda na ng tubo nila. Kahit yung mga maliliit na propagation natin, nag-strike may mga bagong growth point yung mga natanim natin. Tapos yung mga maliliit meron pa rin, tapos ayan. So may mga growth point na bago. Ito naman yung sabi ko parang mamamatay, imbis na mamatay naging dalawa yung growth point niya, pero hindi pa rin ako 100% sure kung magpapatuloy ito. So kung sakaling madisgrasya yan, ito may kapalit. Kasi itong isa, although maganda na rin ang tubo na ito, wala pang roots yan. I-out ko nga sana, pero pagtingin ko walang roots. Pero may new growth. Siguro mas inuna niya na magkaroon ng new growth kaysa sa roots. Siyempre, hindi ko alam kung anong dahilan nun, pero sana may magkaroon siya after few weeks or few months. So may bumuling sphagnumos ngayon at kasalukuyang pinapak ni Isis. Ayan. Nandun sa baba ni sphagnumos. Pinili ko siya ng pinakamaganda. So ano naman, diba? So kan may nagula, pinakamaganda yung inyong ibibigay. So ito pala, may dumating rin akong 3 bagong plants. Ayan, di ba? Ang ganda. Kaya ako bumili nito para malaman ko rin kung kaya ko magbuhay ng white na Venus flytrap. So hindi naman siya totally white. At yung binilang ko na ito, outdoor din or hybrid. At sa gabi nagpapailaw siya. So kaya medyo hybrid nga ito. So sa akin, gagawin lang natin dito pure outdoor. Since kararating lang, dito ko muna ilalagay sa medyo shaded na area. Pero sabi niya dun talaga sa pinakamaliwanag niya nilalagay ito. Outdoor nga, tapos gino-grow light pa kapag hindi ganun kaaraw. Tapos meron rin dumating dito na Pro Giant and PON, Princess of Negros. So matagal na rin akong gustong makakuha na ito. Dati hindi ako masyadong interesado, pero nung tumagal sabi ko bakit hindi natin tingnan kung anong itsura pagka lumaki. Mukhang B52 rin pala, pero tingnan natin, baka biglang laki yan, diba? Pag niripat natin. So yan lang muna yung update natin. Pagdating dito sa mga tissue culture plant, tingnan nyo, ang dami niya ng upright na maninipis yung petiole, maliliit yung petiole, kaya ang ganda tingnan. Dami na. So tsaka ko na muna i-auto pagka medyo marami-rami na yung malalaking drops, para naman pagka na-receive nyo nandun na talaga ito sa labas, para hindi kayo mahirapan.
Pero dito pa lang, oh, ang dami na nilang nahuhuli mga insect. Kaya, tingnan nyo yung mga traps. Since nasa ano to, higher humidity, hindi masyadong nagda-dark green yung kulay nila. Kaya kitang-kita nyo pa rin yung mga pinagkakain nilang mga insect, which is very effective sila sa pag-capture ng mga insect. Minsan kasi naiiwanan ko itong bukas, itong growing area. Tapos ayun, pinapasok ng insekto, lahat nakakahuli. Pero ayoko namang sadyain yun kasi baka pasok ko naman ng ibon or panike or daga. Baka angat-ngatin naman po mga alaga natin. So tingnan nyo itong traki. Ang dami ring na-capture na insect. At nung kanina nagdilig ako sa Helianthora, ang dami naglutangan din na nakakahuli pala ng langaw rin itong Helianthora natin. Ayan. So may nakikita akong parang parang snail. Kailangan natin matanggal yun. Ayun yung nakakabutas ng or nakakanipis ng picture ng Helianthora. So wala tayong pantanggal. Babayaan ko lang kasi sa ibang pad. Pero nakarating kasi sila dun sa Helianthora. Kaya ang dami pa nang mag-itlog na itong snail. Tatanggalin natin. Ayun, may snail. Oh. Ang snail talagang ginagawa lang yan. Kinakain niya yung mga nagde-decompose na ng mga leaves. Kaya lang ito kinain pati yung mga fresh leaves. Hindi pwede yan, ha. So lagyan muna natin dyan. Parang hindi siya yan na snail. Ito yata yung langaw na ito yung langaw na maliit. Nung diniligan ko, umapo. Ayun. Tataka ko, sabi ba't tinagal ang snail? Sana andyan siya. So false alarm. So ayan. Hindi pala snail. Pero kung nakakita kayo ng snail sa mga Helianthora or plants nyo, kinakain lang talaga ng mga dead leaves. Pero minsan kumakain rin sila ng mga fresh leaves. Kaya tignan nyo na lang, minsan nakakatulong sila, minsan peste rin talaga. Lalo na yung mga apple snail na malalaki. Apple snail ba tawag doon? Basta yung mga peste na malalaking snail. Alam nyo na yan sa garden. So huwag nyo paramihin nyo kasi malakas kumain nyo ng halaman. So anyway, may tinanim pala ako dito Nepenthes rovcanthli dito. So may nakikita akong sign of life na, pero ayoko naman dito ko lang ito, katatanim ko lang, parang 1 linggo pa lang. Pero may nakikita akong parang nag-uusbong na dun sa dulo nila. Kasi ang nangyari, nung pagdating dito niyan, hindi pa talaga nakabukas. Nung pinadala pala, nung pagdating sa akin, ayun, nakabuka na yung mga seed pods. So yung ginawa ko, yung mga nahulog na seed pods, na seeds sa seed pods, ayun, tinanim ko agad. Puro maganda rin kasi parang mabilis yung response na itong mga seeds na ito ngayon kumpara dun sa mga unang tananim natin. At dun sa nagtatanong kung meron pa tayong Attenborough seeds, subos na. Tinanim ko na lahat. Kasi halos wala na naghanap nung nakaraan. Nung naitanim ko, doon pa sila naghanap. So ayan, naitanim ko na at may may mga sign na rin na mag-germinate after a week or a few days. Naitanim ko na yun sila dyan. Okay na rin na itinanim natin kasi may mga ibang seeds na may amag na. So buti na lang, hindi ko na na-out. Pero hindi naman lahat. Siguro mga 2 seed pods. Ayun. So kaya yung pag-i-store ng seeds pala talaga dapat. Hanggat maaari, tanggalin mo na yung seed pods yung seeds, tanggalin mo na doon sa seed pods para
maiwasan yung pag pupungkus. So ganda ako dito. Puting Venus flytrap. Yan yung pagka naparami natin, mag-out tayo. Pero baka isang taon pa. Kasi ang struggle ko dito kung paano kong bubuhayin. Tsaka malamang hindi ito magiging upright pagka tumagal. Kasi nag-upright pagka may grow light eh. Pero ako, hindi naman ako mag-grow light. Kaya kumbaga inisip ko baka hindi ito magiging upright. Ayan. So, pero kung maging upright siya tapos puti, panalo talaga. So, hindi pa rin naman ako mag-grow light. Iba na lang siguro kung lalagyan ko ito ng solar. Pwede siguro kung mag-grow light. So, di naman sa mga seeds na tinanim natin last time. Ito na yung rope country natin. Halos dalawa na yung pitcher per seedling. Ayan, dalawa, tatlo. At ito na mga alata. Ayan, mga ilan na yan? 3, 4 na seeds. Na mga pitcher. Ito namang kakausbong pa lang na atin barrow. May isa ng pitcher. Lakaran wala pa tong pitcher. And meron ng isa. At fingers crossed sana mag-pitcher sila kahit malalaki na sila. Kasi may nabasa ako na nag-comment, yung mga ganito daw highland, hindi daw sila nagpipicture sa lowland. Pero nagpipicture naman, di ba? May mga trungkata tayo, nagpipicture. Meron tayong Rogue Country Nebularium last time, nagpicture naman. Peltata, nagpicture. So, hindi ko alam kung may mga ibang mga Nepenthes na hindi talaga nagpipicture sa lowland. Pero titingnan natin. At update ko na lang kayo. At bababa na muna ako kasi may order pala ng sphagnumos at kailangan kong i-book na yan sa Lalamove. Daming pangkalot So, yun muna. God bless sa inyo at salamat sa support sa ating Shopee Store, YouTube channel and sa ating Facebook page. Yun lang. God bless. Bye-bye.